Welcome back to my channel, and today gagawa ako ng video again. Uulitin ko yung video ko about my port of entry kasi hindi ko maintindihan yung port of entry ko doon sa video ko. So uulitin ko kasi marami akong na-miss na mga information doon sa previous video ko. So first of all, bago ako lumipad, pa US, nag-CFO seminar muna ako. So, after nyo mag-CFO seminar, madali lang, parang 1 hour or 2 hours or 3, I forgot. Ito yung certificate. Ayan, yan ang certificate. Ito ang certificate ng CFO. And after ng certificate, meron din kayong sticker. Ayan. Dito sa passport nyo, nandito ang sticker ng inyong CFO. So, ayan. So, let's say, Monday ako nag-CFO seminar. O, ganito na lang. So, Sunday, lumipad ako pa Manila. Monday, nag-CFO seminar ako. And then, Tuesday, lipad ako ng US. O, diba? Grabe yung schedule ko. Kasi, taga-Jensen ako. And then, ayaw ko nang magastos. Gusto ko diretso-diretso lang. Tapos, wala namang kabuluhan kapag nag-stay ka ng matagal doon. So, within 3 days, papunta Manila, CFO seminar, then flight to the US. So, this video is about port of entry, okay? So, explain ko muna kung ano yung port of entry. So, port of entry, yun ang pinakaunang state ng USA kung saan maglaland yung eroplano mo. So, for example, ako, Manila to Japan, Japan to Los Angeles, California, Los Angeles, California to San Francisco, San Francisco to Alaska. Diba ang dami? Ayan, ang hirap. And so ano ba yun? So, ang pinakaunang state ng US na nagland yung eroplano ko ay yung LA. Kasi Manila to Japan, Japan to Los Angeles. Okay? So, let's say ikaw, Manila to Japan, and then Japan to Denver. So, Denver, yung port of entry mo. Even though marami kang, what you call that, yung connecting flight. Ako, 4 na connecting flight sa akin. So, again, yung pinakauna na state na maglaland yung eroplano mo sa US, pinakaunang state. So, let's say, meron kang diretsyo. So, Philippines to San Francisco. So, San Francisco yung port of entry mo. Kasi, ang daming nagtatanong ano daw yung port of entry. So, yun ang pinakaunang state na maglaland yung eroplano mo dito sa US. Even though, meron kang connecting flight. So, US continent, not Asian continent. Ayan, so start tayo. So, nag-CFO seminar muna ako. So, meron akong certificate. And meron akong sticker. And then, early morning, kasi 9 yung flight ko, maaga akong pumunta ng airport. Tapos nag-grab taxi lang ako. So, advice ko sa inyo, kung, for example, kung malayo yung taga-probinsya kayo tulad ko, mag-download kayo ng apps ng Grab. Madali lang siyang gamitin. Tapos,
cheap lang. Ano ba yung cheap sa Tagalog? Hindi siya mahal. Hindi siya mahal kaysa sa mga ordinaryong taxi, yung mga white taxi. So, yung Grab, for me, safe siya. Kasi maraming beses ko nang ginagamit yun. So, yung advice ko sa inyo, yung Grab na taxi. And, so maaga akong pumunta. Siguro 4 AM ako nagpunta sa airport. Kasi, ayaw kong malate. And ayaw ko yung ma-experience ang traffic sa Manila. So, nandun na ako. So, first, hinanap ko muna yung plane. Kung saan ka. Kasi ako, ANA. So, ANA flight. So, ANA ang first flight ko. So, hinanap ko muna kung saan yun. Yun, tapos, so, nandun na ako. So, sa checking. And then, nandun ako sa ANA. And then, sarado pa sila kasi masyadong maaga. Pero, meron ng mga attendant doon na babae. So, sabi ko sa kanya, kasi, i-print ko pala yung itinerary ko. So, very important, i-print nyo kasi for safety na lang. And then, para marami kayong proof. Okay? Print nyo yung itinerary nyo. And then, sabi ko sa attendant doon sa may ANA, kasi nandun na ako sa post ng ANA Airlines. So, sabi ko sa kanya, ito ba yung ANA Airlines? Kailan ba ito magbubukas? Kasi may flight ako mamayang 9 AM. So, sabi niya, mamaya pa ma'am. Tapos, pwede na daw maglinya. So, naglinya na ako doon. And, sabi ng babae, magbayad muna daw ako ng tax. Ito, tax. Kapag first time mo mag-travel abroad, for me, first time ko mag-travel abroad, so may binayaran ako na 1,620 doon. Tapos, kapag nagbayad ka nito, ipakita mo yung passport mo and then your cash. Kailangan exact cash kasi ikaw ang mahihirapan kapag wala kang cash kasi wala silang change, okay? That's very important kung ayaw mong mahuli. And then, nagbayad na ako. So, cash siya. And then, ayun, pinalipas ko ang oras. Ayan, tapos, so, nag 9 AM na. So, nung time ko na, kasi wala akong i-check in a bag. Yung bag ko, dalawa lang. Yung personal item, and then yung hand carry ko. Ayan. So, dalawang bag lang, maliliit na bag. Kasi ayaw kasi ng asawa ko na magdala ako ng maraming bag kasi dito lang daw ako bibili. So, yun. So, yung babae doon sa attendant, sa check-in, since meron pala akong 3 connecting flight. So Philippines, Japan, and Japan, LA, and LA, San Francisco, and San Francisco, Alaska. So 4. So binigay niya yung lahat. Binigay yung 4 na ticket ko kasi connecting flight ako. And then yun, madali lang. And after that, dahil international flight, dumiretso ako sa customs yata yun. May pinilapan na papel, Bureau of Customs, na parang ganito din. May pinilapan doon. So, kayo magtanong-tanong kayo, huwag kayong mahiya na magtanong-tanong. And then, may pinilapan. And then, may linya doon. May linya, tapos mahaba ang linya, tapos mabagal. Sobrang mabagal. Tapos, meron din, so, let's say, na-fill upan nyo na yung papel sa customs. And then, insert nyo dito. And then, insert nyo din yung ticket nyo. Tapos, ibigay nyo doon sa counter kapag time nyo na. And then, after that, pumila na kami doon sa
sa x-ray. So, may mga scanner, ganyan. So, ako, takot na takot ako kasi, di ba yung tanim bala, nakakatakot. So, yung bag ko may mga padlock. Ayan. So, after that, so, nakalabas na ako. So, yun na. Ready na ako sa flight ko, sa first flight ko, which is to Narita Airport sa Japan. And then, kasi hindi, parang meron pa akong 2 hours. 2 hours pa yung first flight ko. So, ang ginawa ko, meron kasi akong cash. So, ang ginawa ko, pina-change ko yung cash ko to dollars. Ayan. Pero nagtira ako ng konti para sa peso. And then, after ko magpa-change ng ang pera ko, kumain muna ako doon kasi marami namang mga pagkain doon. Mga restaurant. Excuse me. And after that, so after ko kumain, nandun na ako sa waiting area ng ANA Airlines. Ayan, so noon nakapasok na ako. And then so ang first flight ko is 5 hours. I think 4.5 hours to 5 hours yung Japan to Narita Airport. So pagod na pagod ako. Hindi ako makatulog. Ako yung tao na hindi makatulog kapag nagta-travel. Except sa sasakyan, nakakatulog ako. So, and then, nung nakarating na kami sa Narita Airport, maraming nagtatanong sa inyo, sa mga comment ko, maraming nagtatanong kung meron ba doong para sa tourist, kailangan pa bang yung Bureau of Customs and then Bureau so yun nga, maraming nagtatanong kung, for example, ako nag-arrive sa Narita Airport sa Japan, maraming nagtatanong kung dadaan pa ba ako sa Customs and Immigration. So, hindi ka na dadaan sa kanilang immigration. So, ang nangyari sa akin nung nandun na ang airplane, nakalapag na kami sa Japan, diretso ako sa next gate kung saan ANA flight na naman ako. So, Japan to Los Angeles, California. So, yun. Wala nang immigration. Wala nang customs. Diretso ka na sa gate. And what happened is, very, very easy lang. At binigay ko lang yung ticket. You know, pinakita yung ticket. And then passport, pinakita mo lang. Yun. And, yun nga. So, that flight was 10 hours. 10 hours to 11 hours flight. So, in total is like 15 hours lahat. Lahat for now. And then, yun nga. Tapos, ang hirap-hirap pa kasi nandun ako sa gitna. Tapos, yung American, nakatabi ko, na dun sa aisle, malaking tao. Hindi siya mataba, pero yung tuhod niya, you know, nagbabangga na doon sa, sa upuan. Tapos, yung babae doon sa kabila. Hindi ako makatulog at pagod na ako. So, walang problema doon sa airport ng Japan to LA. So, what happened when I landed to LA? Super laki ng LA airport. So, LAX, ang tawag doon ay LAX or LAX. So, LAX is one of the biggest airport in the world. So, grabe yung ang laki-laki. Tapos, syempre, dahil tourist tayo, parang dadaan tayo ngayon sa kanilang immigration and customs. So, before that, nung nandun pa kami sa airplane, you know, when we were on the way to LAX, so, nandun pa kami sa ere, binigyan kami ng flight attendant or flight stewardess ng customs, Bureau of Customs na papel.
kung ano yung nakalagay sa bag mo, ano yung mga gifts, tapos ano yung mga presyo ng mga gamit mo doon sa loob ng bag mo. Yun, kung may mga gadget kayo, ilagay nyo doon, kung may mga gifts. And yun nga, so yun yung Bureau of Customs. And then after na, so nakalapag na kami doon sa LA Airport. So doon yung port of entry ko sa LA, LAX. Kasi yun ang first na state ng US na naglapag ako. So remember nyo yung yellow package natin na binigay ng US Embassy? Dapat hindi siya mapunit, and ibalik nyo sila doon sa cellophane kung saan, tapos i-tape nyo ng mabuti, okay? And yun nga, pero huwag nyo ibigay yung CD ha. Kung nasputum kayo, yung mga nasputum, meron tayong CD at saka yung checklist ng ating vaccination. So ano na, nagpila muna kami kasi after namin mag-land, diretso kami doon sa immigration, kung saan merong mga officer doon na may parang mga small offices bago ka maka-enter. So grabe yung pila, guys. Alam nyo, kung ako nagpila doon halos 2 hours or more than 2 hours, tapos wala na yung flight ko, ano na lang, 15 minutes, tapos nandun pa ako sa line. Tapos nagka-problema pa kasi yung Chinese ata yun, hindi sila magkaintindihan ng Amerikano. Nagka-problema sa computer, ano ba yan? So, what happened to me is I missed my flight to Los Angeles to San Francisco. So, na-miss ko yung flight ko. Tapos, trinay kong i-contact yung fiancé ko. Tapos, hindi ko pa makunig yung cellphone ko sa sa kanilang wifi. Ang hirap-hirap. Grabe. Tapos, wala. Parang nalupay-pay na lang ako. Wala na akong ginawa. Nag-line na lang ako. Naghintay. So, 2 hours akong naghintay doon. Naglinya. Tapos, grabe yung linya pa, zigzag na grabe ang taas-taas ng linya. Kasi doon sa immigration, halo-halo, Chinese, Japanese, lahat ng non-American, yung mga hindi citizen ng Amerika. So kailangan pumila doon. So, my advice to you is kung nagbili na ng ticket yung fiancé nyo, doon sa port of entry nyo, sabihan nyo sila kung pwede magpili siya ng ticket na medyo mahaba yung waiting time kung saan yung port of entry mo. Para hindi ka kasi maliligaw ka for sure. Magtatanong ka pa doon. So at least, okay lang na mahaba. Bahala na maghintay ka doon ng 4 hours. Wag lang ma-miss yung flight mo. May point ako doon kasi na-miss ko ang flight ko kasi 1 hour lang yung waiting time ko. So doon kami nagkamali. So yun ang advice ko sa inyo. And then, so after 2 hours, finally, ako na ang sunod doon sa counter. So, Black American siya. And, binigay ko kaagad sa kanya yung passport ko, tapos may ticket pa doon. And then, so, yung passport, and then yung yellow package na galing sa US Embassy. Tapos, inilabas ko yung lahat ng aking mga documents. Inilabas ko to, ayan, 2 to, meron pang isa. Yan, inilabas ko lahat. Tapos, sabi ng iba, based on my research, i-interviewin ka daw. Pero walang interview na nangyari sa akin.
walang interview. So, ang ginawa lang, kinuha lang yung yellow package, yung galing sa US Embassy. And then, kinuha yung passport ko. And, tapos, binasa-basa niya lang. Tapos, sabi niya, parang may kulang dito. Tapos, tiningnan niya ng mabuti. And then, oh, I found it. Okay, you can go. Yun lang. You can go. So, tapos na. Yun lang yun. Tapos, nag-wait ako ng 2 hours. But, I'm relieved kasi walang problema. Kasi, part siya ng TSA. So what happened is, nag-ano na ako. After that, tapos ng immigration. And then, pass naman ako sa Bureau of Customs. So, yun nga, yung papel na finilapan ko. So, binigay ko sa lalaki doon, sa TSA na naman. Kasi parang may counter doon. So, binigay ko passport ko, binigay ko yung customs na papel ko, kung ano yung mga laman ng bag ko, kung may gift ba ako doon, yung mga ganun. And then, yun, tapos, sinabi ko sa kanya, kung may pagkain ka, bawal yung mga meat, okay? Mag-research kayo kung ano yung mga bawal sa airplane at kung ano yung mga bawal na dalhin sa US kasi maraming magmumulta ka kapag, let's say, nagdala ka ng hotdog. Let's say, nagdala ka ng hotdog. Bawal yung hotdog. May multa yung hotdog na $500. Tapos, paano kung wala kang $500? So, yun. Mag-research kayo kung ano yung mga bawal dalhin, okay? And then, so, after ko na sa Bureau of Customs, yun, nakalagpas na ako, tapos labas na ako, tapos doon ko nalaman na sobrang laki pala ng airport nung nakalabas na ako. Kasi yung flight ko is, ano ba yung flight ko? So, yung flight ko nga is United Airlines na. United Airlines from LA to San Francisco, and San Francisco to Alaska. So, United na sila. United Airlines. And, sobrang layo. Parang, galing sa customs, nakalabas ako, tapos nilakad ko, parang nilakad mo ang St. Luke's Medical Extension to US Embassy. Ganon kahaba ang nilakad ko. Tapos hindi ko alam kung magta-taxi ba ako. Tapos nagtanong-tanong ako kung saan ba, yung ganon. And yun na. So, ganon kahaba ha. St. Luke's to US Embassy, yung nilakad ko. Ganon kalayo yung check-in ko, yung next flight. And then, since na-miss ko nga yung flight ko, tinawagan ko yung fiancé ko. Fiancé ko pa siya noon. Tinawagan ko siya na yun, na-miss ko ang flight ko. Anong gagawin natin? So, sabi niya sa akin, punta ako ng customer service. And then, fortunately, doon sa United, may mga Pinoy na nagtatrabaho doon sa mga check-in. Pero yung iba, suplada, yung iba na Amerikano, yung matatanda, mga suplada. And tanong ko sa Pinoy, Kuya, I miss my flight. So, ano dapat ang gagawin ko? So, sabi niya sa akin, punta ka lang doon sa customer service. Yung babae daw na blonde. So, sobrang bait nung babae. Tapos, grabe siya. Accommodating siya masyado. Tapos, I told her that I missed my flight because the line at the immigration is very long. So, I waited 2 hours in there. So, that's why I missed my flight. And the problem is, I have a connecting flight to San Francisco. So, sabi niya, dahil gagawa nila ng paraan yan, okay?
kasi mahal yung ticket na binayaran. And then, ang ginawa niya, humanap siya ng mga flight kung saan pupunta ng San Francisco. And then, di ba yung mga, may mga missed flight kung saan blanco yung mga upuan. So, ang ginawa niya, hinanapan niya ako ng seat papuntang San Francisco. So, yun nga, nakahanap nga ako. And then doon, tapos hinatid niya pa ako doon sa gate, kung saan yung gate ko. Ang bait-bait ng babae. Tapos nahatid niya ako doon. So, parang na-relief na ako dahil ang flight ko na LA to San Francisco. So, ando na ako. 45 minutes lang ang dali-dali. So, 45 minutes, hindi man lang ako nakatulog, pero antok na ako. And then, so yun nga, nandun na ako sa San Francisco. And, San Francisco to Alaska na naman. So, San Francisco to Alaska, kasi di ba may mga board doon na monitor na ang daming nakasulat kung saan ang flight mo, anong oras ng flight, anong pangalan ng airplane. So, hindi ko siya mahanap. Siguro hilong-hilo na ako kasi wala pa akong tulog. So, overall, I don't know, hindi ko na mabilang. And then, punta ako ng customer service. So, tanong ko sa kanya, ma'am, saan ba tong English ha, pero saan ba tong gate na ito? Kasi parang nalilibugan ako, parang litong-lito ako kung saan yung gate na ito. Kasi ang daming nakasulat, tapos ang laki-laki ng monitor. So, kung ganon ang magiging sitwasyon nyo, kung nahihirapan kayong maghanap ng gate ninyo, magtanong-tanong kayo, especially sa customer service, okay? Para hindi kayo mahirapan. So, nagtanong ako sa customer service. Ayan. Tapos, tinuro niya kung saan yung customer service ko. Yung gate ko. Unfortunately, mali yung gate na siguro, gutom din siya. Mali yung gate na tinuro niya sa akin. And then, I don't know, but galit na galit ako sa kanya noong time na yon. Tapos, nandun na naman ako sa ibang customer service kasi hindi ko mahanap. Nandun na ako sa pinakadulo ng airport siguro, I think. And then, buti na lang, may Pinoy doon na nagtatrabaho again sa United Airlines. Na-ask ko sa kanya English, kung tama ba, pwede bang i-check niya yung gate kasi hindi ko mahanap ang gate. Kasi ito yung tinuro ng babae. Tapos, nung nandun ako sa gate, example, A15, yung gate ko. Tapos yung A15, imbes na Alaska, Arizona ang nakalagay. So, yun. So, yun nga. Nagtanong ako sa customer service ulit. So, sabi ng babae, ito yung gate mo. So, this is an international flight. So, stricto yung international flight. So, bilisan mo kasi nag-start na sila ng what do you call that? Nag-start na sila ng papasok ng tao doon sa aeroplano. So, takbo ako. Grabe yung takbo ko. Wala na akong pakialam. Kahit yung buhok kahit yung buhok ko, buhaghag na. Yun, takbo ako. Buti na lang, meron yung tatayo ka lang, tapos maglalarga siya. I don't know what you call that. Yung tatayo ka lang, tapos mag-aandar lang siya. So, sumakay ako doon, tapos takbo ako. Ang ingay-ingay ng bag ko at basta. So, finally, nakita ko na rin yung gate ko. So, that was 4 hours flight. 4 to 5 hours flight. And, nandun ako sa aisle. And, wala pang nakaupo.
sa gitna. So, at least, from all of my experience there, wala pa akong tulog. So, parang na-relief na din ako na kahit ganun, ay finally, last flight ko na. And then, magkikita na kami ng asawa ko doon sa airport. So, never akong nakatext sa kanya after the customer service and everything. Never akong nakatext sa kanya kasi sobrang busy ko ng takbo dito, takbo doon. Grabe. So, yun, finally, nakarating na ako doon. So, nandun na ang asawa ko naghihintay. And nakauwi na kami. So, my advice to you guys, if something happened to you in there, yung cellphone nyo, meron naman silang mga free wifi, yung mga ganun. And kung nalilito kayo, punta kayo sa mga customer service, or punta kayo sa yung mga naka-uniform na nagtratrabaho sa airport. Punta kayo doon, mag-ask kayo kung saan ba ito, kung ano bang gate, ganyan. Magtanong-tanong kayo kasi maliligaw at maliligaw kayo. Even though nakapag-travel na kayo, pero iba talaga kapag bago ka, you know. So, yun lang. So, very important tong kapag wala kang anong tawag to? CFO seminar, sticker, and wala kang certificate, hindi ka makakalabas ng bansa. Even though naka-medical ka na or pass ka na sa interview ng US Embassy, magiging useless lahat kung hindi ka nag-CFO seminar. Kailangan ng sticker, ha? So, yun lang, guys. So, and advice ko sa inyo again, yung port of entry nyo, sabihan nyo si si fiancé or si asawa nyo na medyo haba-habaan yung time kasi pipila kayo sa immigration, okay? And may customs, and may TSA pa. TSA yung check-in, mag-check yung bag, tapos mag-x-ray ka pa doon. So, medyo mahaba yung process doon. So, yun lang, guys. I hope this video help you and take my advice seriously. Kasi ayaw kong madanasan yung naranasan ko. Kasi after noon, parang na-trauma ako. Ayaw kong munang lumipad. So, thank you everyone. Bye-bye.